Let's go. Inaantok ako. Kailangan natin mag-gym. Ayan. Buwan muna tayo habang tulog yung aking kababaihan. Pinatulog ko na yung aking anak. Tulog din yung biyanan ko at yung misis ko humahagok pa. So, buhat muna tayo. Buhat na ako gabi, mabilisan lang. Ngayon, sundutan ulit natin. Ito na ang buhay ng dakilang houseman sa Amerika. Hindi ko naman sinasabing lahat naman ng lalaki katulad ng, di ba, pamumuhay ko. Pero sa mga ano lang, sa mga mayroong anak lang at hindi pa nagtatrabaho mga kapwa ko lalaki. Hindi ko naman sinasabi. Meron naman dito mag-asawa, parehas may anak, pero parehas din nagtatrabaho. hindi bilang nurse o basta may work sila parehas. Dito naman hanggat kaya nyo wala namang problema. Saka depende sa ilang taon na yung mga anak nyo. So yun ginagawa pag tulad ngayon spring break. So spring break, bakasyon ng mga estudyante, walang pasok. Ganon dito sa Pinas wala tayong spring break, di ba? Kasi palitan ng season. So spring season na. And kaya may bakasyon yung mga bata isang linggo. So bakasyon din ako. Dahil yun ang trabaho ko, maghatid ng estudyante. At yun lang part time ko. So kahit pa paano kumikita ako, nakakatulong maliit na bagay, nakakatulong din kay Mrs. pambigay. And meron din naman natitira para sa akin, para pang personal ko rin. Dahil hindi naman ibig sabihin wala akong trabaho, wala akong ano rito, di ba? Masarap pa rin yung meron kang hawak ng sarili mong pera na hindi ka umaasa, di ba? Although dependent talaga ako ni Mrs. dito. Dalawa kami ng anak ko. And hopefully pag nag-aaral na yung anak ko in 2 years time, makahanap na rin ako ng sarili kong trabaho para naman gumaan-gaan na may mga expenses. Mahirap din kasi nung si Mrs. lang nagtatrabaho mag-isa, di ba? Mahirap nang siya lang ang magtatrabaho, tapos may bahay, may kuryente, PUB, sasakyan, insurance. Alam mo, mas marami pang binabayaran dito sa US kaysa dyan sa Pinas, di ba? Sa Pinas, kumuha ka ng bahay, wala kang binabayarang insurance. Hindi mandatory insurance sa atin. Yun ang pagkakaalam ko wala talaga. Hindi katulad dito, pag kumuha ka ng bahay, matik yan, may insurance ka. Kailangan may insurance yung bahay mo. And sasakyan, kailangan may insurance. Sa atin, TPL lang mga insurance. May insurance ka, TPL. Tapos pagkataso, baka hindi nga nagre-renew di ba? Pero sa ating karamihan ng sasakyan walang insurance. Dito pag wala ka insurance, yari ka, di ba? Nakadisgrasya ka, ikaw ang disgrasya, expense mo yan, ikaw ang gagastos. Masakit yun. Dito masakit. Dito pag wala insurance dito, nabangga ka, ikaw expense ang mo, ikaw babayad lahat. Nakabangga ka, sarili mong packet yun. Alam mo pinakamasakit doon, yung nabangga mo, na total wreck mo, babayaran mo yun sa sarili mong bulsa. At pagkatapos yung sasakyan mo naman, ikaw rin yung pati, dalawang babayaran mo.
Di naman ibig sabihin na may insurance ka, gagaan ang gastos mo. Kumbaga, kung wala kang pera, mas maganda ang dating kasi may sasagot. Kung nila yung insurance information mo, tatawagan lang yung insurance mo, si insurance ang bahala. Di ba? Pero babayaran mo yung sa insurance mo. Tataas nga lang yung monthly mo sa insurance mo. Yun ang downside nun. Tataas ang babayaran mo monthly sa insurance. Pero yung ibig kong sabihin na kahit papaano malaking tulong kasi on the spot, wala kang pera, may sasagot ng expenses ng ng nangyayaring aksidente, di ba? Hindi ikaw ang gagastos. Tulad nito, ito mga kolokoy na to, kung saan nag-U-turn, di ba? U-turn pa, hindi na lang maghintay. Pag nabanggo, ay nako. Ganun din dito sa Amerika, may makukulit din talagang driver dito. Maluluwag nga lang ang kalsada rito. Ayun, mabalik tayo sa insurance. Ayun, malalaki, maraming expenses dito sa Amerika. Hindi ibig sabihin na abroad ka, Amerika ka, laki nung kita mo dyan, mayaman ka na. Hindi dito you'll need to work your ass off, kung tawagin nga nila. Hindi ka basta-basta, alam mo yun, kailangan mo pa rin magtrabaho. Hindi pa pwedeng hayahay ka lang dito, diba? Sa Pinas magagawa natin yan, hayahay tayo, kakain tayo 3 beses ang araw kahit wala tayong trabaho, diba? Dito hindi, kailangan mong kumayod, diba? Hindi yung US ka, oo, dollar kinikita dito, dollar din ang ginagastos mo, dollar din ang pinambabayad mo, dollar din yung mga bayarin dito, di ba? So hindi yun. Yan ang maling konsepto ng mga tao sa atin sa Pinas. Dollar kita mo, malaki kita mo, mayaman ka na. Hindi ganoon. Sinasabi ko lang na malaki ang gastos ng mga nagtatrabaho dito. Kumpara mo nga naman talaga sa currency rate, malaki. Oo, malaki. Pero pinagpapaguran yun ng mga tao rito, di ba? Yung mga nurses, nag-OT yan sila, di ba? 12 hours ang trabaho nila rito. Yung isang day off pa nila, papasukan nila yan para mag-OT pa sila. Yan. Ibang Pinoy dito, nag-OT para may extra money, para kahit paano makapag-enjoy naman. Kaya pag may nakita kayong mga post ng mga nasa abroad, saan mang abroad yan, Middle East, Asia, Singapore, o ano man yan, Europe, nag-enjoy, nag-travel, kumain, huwag nyo sasabihan na buti pa sila, nantalang kami, di ba? Dahil mga kamag-anak, buti pa sila, nantalang kami rito, nagdidildil na asin. Hindi ganoon. Huwag nyo silang bibigyan ng guilt feeling kasi nagtrabaho, napagod. Parang mga magsasaka natin, yung mga ginagalang natin magsasaka, pag napagod yan, kailangan magpahinga niyan. Kakain yan, syempre, diba? Kahit sinong tao nagtrabaho, napagod, kailangan mag-relax. Ganon din ginagawa ng mga tao sa ibang lugar, sa ibang bansa, mga OFW, o ano man ang estado nila sa buhay. Kahit sabihin mong citizen na yan sa lugar na yan, nagtatrabaho pa rin yan. Kaya wag natin bigyan ng guilt feeling yung mga tao na, buti pa sila, ganito, buti pa si ganun. Hindi. Nagtrabaho siya. Intindihin natin ng mga tao, kamag-anak natin sa ibang lugar, sa ibang bansa, mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Yung iba taon binibilang bago makauwi ng sarili nilang bahay sa Pinas, di ba? Yun ang sakripisyong ginagawa nila. Kikita sila pero ang kapalit nun, di ba? Yung iba loneliness ang
niyayakap dito. Yun yung ano rito sa Pinas, ay sa abroad. I'm not saying sa US lang. Lahat. Kasi na-experience ko na. 12 years ako sa Singapore. Di ba? 12 years ako roon. Oo, makikita mo yung mga kaibigan mo, makikita mo yung mga mag-anak mo. Di ba? Masaya, ganito, kompleto. Pero, ikaw, nandun ka, alam mo yung buhay mo. Diba? Kaya minsan pagka may nababasa ako mga, hindi ko naman post. May nababasa ako mga comments sa mga post ng ibang mga nag-abroad, mga nagbe-ventilate lang naman sila. Yung mga comment doon, sabihin, no, ganito, ganyan, mga negative pa ba? Hindi na dapat natin bigyan sila ng negative o hate comments. Kasi hindi naman natin alam ang pinagdadaanan nila. Bawat tao may istorya. Anong istorya niya, anong ganito. Di ba? Kasi buhay nila yan eh. Yung iba talaga yan, nagsusumikap. Tulad naman ng mga tao sa atin sa Pinas. Lahat naman tayo mga Pinoy, nagsusumikap tayo. Nangangarap tayo at meron tayong mga pangarap. Di ba? Sino ba naman tayo para basagin ang pangarap ng isang tao? Wala tayong karapatang basagin ang pangarap ng bawat isang tao sa atin. Pare-pares lang tayo nangangarap. Huwag lang natin putulin ang pangarap natin sa isang bagay ay sa isang sitwasyon. Di ba? Masaya lang tayo. Positibo lang. Yan ang ano ng buhay ng tao. Kaya, di ba? Ang masaya is nakukuha mo yung mga bagay na hindi mo pa nakukuha dati. Dahil tawag dito, nakamit mo siya ng sarili mong sikap. Ako, di ko nga alam paano ako napunta rito. Di ba? Di ba? Yan ang beauty ng tadhana. Hindi mo alam kailan ka dadalhin sa tagumpay. Basta gumawa ka lang ng mabuti, wala kang tinatapakan tao, galangin mo magulang mo, lahat ng tao sa paligid mo, kung maging balahura, bigyan ka ng reward ng Diyos, di ba? Nakapag-asawa ako ng nurse, yun. Mag-asawa kayo ng nurse para mapunta kayo rito. Hindi, joke lang. Gano kayo, basta tindihin nyo lang kung anong dapat yung gawin. Kala ko nga nung araw, doon na ako magre-retire sa Singapore eh. Diba? Until I met my wife. So, dalawa kami nangarap. Dati ako lang nangangarap mag-isa. Ngayon, dalawa kami nangarap. Diba? Tinanong niya ako, anong bansa pang gusto kong puntahan? Sabi ko, gusto ko mag-US. Which is, yun din pala ang gusto niya mangyari. So, si Mrs. ang may dahilan talaga kaya ako nandito. Siyang may dahilan. Yung iba naman dito, talagang yung drive na matupad mo yung pangarap mo. Yun. Diba? So, kailangan magpapakapagod muna ako rito sa gym na to. Kung ano gagawin ko, mabubuhat na naman. So, yun lang. Sana follow nyo yung page kong bago, Sir Borosio. Tulungan nyo ako umabot kahit 1,000. Okay na sa akin. Umabot ako din 1,000 hanggang matapos tong taon na to, walang problema. So, umabot lang ako ng 1,000 ngayong taon. Hindi ko pa alam kung ano talagang content ang ginagawa ko, pero mga pinopost ko is sports, NBA, basketball, tapos motivational, tapos mga jokes, skits, mga ganon. Yung ginagawa ko. Tapos ganito, yan. Hindi ko alam kung pwede ba ako maging motivational speaker or something, but tingnan natin. Di ba? Paalam.